sabi niyo nga ngayon, si Congressman Marcoleta, maganda pong ehemplo ng masasabi natin talagang maprinsipyo at ano. Based on my personal assessment of him. Yes. I know him, he's my friend, and yung pinakikita niya lately, talaga namang maisog. What's up mga kababayan? Use That Matters here. Dito sa video natin ngayon ni ating panonoorin si Atty. Vic Rodriguez mga kababayan. Grabe talaga tong mama to mga kababayan. Intellectual talaga. Napakatalino. Na sana tumakbo talaga itong si Atty. Vic, no? May bago ma-expired araw ng pagpasa ng Certificate of Candidacy. Natiyak akong matutuwa kayo at mamamangha sa mga pinagsasabi nito, no? Kung siya man tumakbo sa pagkasenado. Na kaya naman pala hindi mapaikot nila Bongi at Liza Tambalos itong si Atty. Vic Rodriguez dahil sa may prinsipyo ang mama na makapaglingkod ng maayos para sa mga ordinaryong mamamayan. Na kanya ding winika mga kababayan na kaalinsabay ng pagboto sa kanya kung tatakbo man itong senador iboto rin itong si Congressman Marcoleta na dalawang taong intelektual, matatapang ang maupo na idagdag pa natin ng mga Duterte. Grabe namang lineup po yan, no? Napakalakas. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, kaya naman pala ganun na lamang napaparaning ngayon, no, sina Tambalos, Liza. Dahil alam nila na talagang malakas nga naman, matatalino, matapang ang mga Senate slate na under ng mga Duterte. Na straight vote na natin to mga kababayan nang matapos na ang mga korupsyon na ginagawa ng bangag na administrasyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. So, sir, you were saying nga kanina about yung credible opposition. So what's your idea, or if do you have anyone who are credible opposition, or if that, what's the idea of opposition? Look at it this way. He is my friend. He is my friend. Imagine lang ninyo, mga kababayan, kung meron lang 3-4 pa, nakagaya ni Dante Marcoleta sa Kongreso, I don't think they will be able to do what they're doing with such impunity. I'm not accusing Dante, but he's my friend. Should he file for senator, by all means, I will campaign, not just vote for Dante Marcoleta. People like him, we need the Senate. Congressman, Congressman Dante. So that's my, but yan yung sinasabi ko, that's what I am pushing for and promoting and campaigning. Let's put, hindi natin kayang abutin yung dominant opposition, at least a credible and effective opposition who can articulate yung mga issues ng bayan. Hindi yung pang sariling interest lamang. Tama. Thank you. May tanong dito si Cathy. I can take your full name. Cathy Cruz po from DZEXA lang natin kalipunan at tuklasin.net. Gusto ko lang din puntahan yan, sir, kasi ako po ay isang talagang botante ever since na nagsimula po ako bumoto hanggang ngayon. Nakakalungkot po kasi isipin na sa mga nakahanay po na gustong tumakbo, wala pong mapili ang taong bayan. Diba? Totoo naman po yun. At sabi niyo nga ngayon, si Congressman Marcoleta, maganda pong ehemplo ng masasabi natin talagang maprinsipyo at ano. Based on my personal assessment of him. Yes. I know him, he's my friend, and yung pinakikita niya lately, talaga namang maisog, brave, paninindigan, matapang, and hindi siya nagsasalita para lang salita. Yes. So, ibig sabihin ng maisog, sorry. Mantakin nyo yun mga kababayan, pati si Atty. Vic hanga kay Congressman Marcoleta. Na totoo ang chismis mga kababayan na itong mama na to na si Kong Dante Marcoleta matalino na nga, may puso pa. At the same time mga kababayan, talagang sinusulong niya ang good governance, no? Na mawala ang mga korupsyon at magnanakaw sa loob ng gobyerno. May isog is brave. 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 Yes. So, Bisaya pala yan. nakikita ako personally, that's how I look at Dante. Pero among other
na nandiyan ngayon, na nakapwesto po ngayon, nakaposisyon at nagpapahiwatig na gusto nilang tumakbo. Pero pa po ba kayo na pwedeng i-endorse sa tao? Kasi I'm sure marami pong mga sumusuporta po sa inyo na tinitignan po kung sino rin po yung susuportahan ninyo at posible na yun din yung suporta ng tao. Mm. I think just like you, I also have to be patient and wait until the last day of the filing. And let's see kung sino yung full cast of those who will be aspiring to be senator. Another question na lang, sir. Ang isa po sa nagiging problema natin kung sino yung popular, sino yung kilala, sino yung laging nasa harap ng camera, mga dyaryo, pakayagan, at social media, ang madalas na kilala lang ng taong bayan. Pero yung ideas para maging isang mahusay na likod bayan, mukhang yun po yung nakakaligtaan ng taong bayan. Ano po ba yung mga qualifications na pwedeng yung ihabilin sa lahat ng mga botante ngayon ng mga Pilipino na sino ba yung tama naming iboto, ano ba yung qualification, not particularly the name, but at least yung katangian na dapat naming hanapin sa kanila? Well, unang-una kinakailangan totoo yung layunin na makapagsilbi sa bansa for running. Hindi para lang may pagpatuloy yung dynasty, political or family dynasty. Hindi dahil sikat, and that's the easiest way to be famous. Yan yung plano nila, Bong, at mga kababayan, na maging political dynasty na ang ating gobyerno, na sila-sila na lang ang maupo sa mahabang panahon, no? Mantakin nyo yan, mga kababayan, lahat ata ng mga kamag-anak nila ngayon ay tumatakbo sa anumang posisyon, national man yan o panglunsod, no? Grabe. At ang tingin doon sa trabaho ay may pondo ng gobyerno, madaling paraan para yumaman. Wala naman kasing one size fits all formula, case-to-case basis. And I'm sure and I hope merong lalabas dyan until October 8 na talaga namang deserving of the trust, the vote, and the support of the Filipino people. But until then, we have to wait until we see the full cast of those who will be aspiring and running for senator. Pero sana, yun nga, yung mga nakakaunawang kagaya ninyo, yung milyong-milyong nakasubaybay po ngayon in different platforms, let's take it as our solemn duty to enlighten and paliwanagan natin yung higit na nakararami nating kababayan na hindi lubos na naunawaan ang mga tunay na issues na bumabagabag sa ating bansa. We cannot just, mga kababayan, we cannot just rely on those people who are giving you ayuda. Ayuda has no proven societal benefit, and it is only intended to further the political aggrandizement of those who are giving the ayudas. You should not even take them. That is your money. That is our money. That is the money of the Filipino people. At ang ayuda is stopgap measure. It cannot be an economic stimulus or policy of the government to sustain our economy. No. You know, ang ayuda, binibigay lang yan, pagtawid gutom. And yung Tama naman ang winika ni Atty. Vic, mga kababayan, na mantakin nyo yun. Kapag panahon ng eleksyon, isang damakmak na ayuda ang mga binibigay ng mga tumatakbong congressman, mayor, no? Na kung matalino lang talagang nakararami, alam nila na nagaling sa buwis natin yon. At ni Singkong Duling, walang palabas ang mga pulpul na buwayang mga yan. Kamukha niyan, mga kababayan, sina Kimbo at ang asawa niya. Tumatakbong congressman itong asawa niya. Tapos siya magiging mayor naman. 4-piece program, yung mga recipient mo ng 4-piece, dapat nung mag-graduate kayo dyan. Hindi pwedeng habang buhay kayong recipient ng 4-piece. Hindi rin pwedeng habang buhay kayong recipient ng ayuda. Tama. To the point that those who are promoting for the Philippines to become an ayuda Umaasa na nation, lang. habang buhay na lang kayo tatanggap ng ayuda. Hindi na kayo magtatrabaho. And I have seen many workers here in Kamuning Bakery
May mga nagsisilbi rin sa atin, waiters, mga trabahador ni Wilson. Hindi niyo ba napapansin? I have nothing against those who really deserve those ayudas. Ang sinasabi ko, yung mga nagtutulak na maging ayuda nation ng Pilipinas at ang mga Pilipino. Bakit wala kayong binibigay na katumbas doon sa mga nagbabanat ng buto? Kagaya ng waiter, kagaya ng busboy, kagaya ng nasa service industry. Babawasan agad natin ng withholding tax tuwing sahod. Bakit yung hindi nagbabanat ng buto? Ayaw ninyong graduate sa 4P, sige-sige lang bigay nyo ng pera. Sige-sige lang bigay nyo ng ayuda. Yan talaga ang plano ng bangag na administrasyon na gusto nila maghirap ang mga Pilipino na maging mangmang para madaling mapaikot ang mga ito. Nabigyan lamang ng maliit na ayuda na makukuha na ang loob ng mga ito. Di ba may disparity? Sino ba ang tumutulong na mapuno ang kaban ng bayan? Hindi ba yung nagbabayad ng buwis? Bakit wala tayong binibigay na similar stopgap measure or ayuda doon sa mga nagtatrabaho na higit marami din naman? Because yung mga nagtatrabaho, yung mga nagbabayad ng buwis, hindi nila kayang i-manipulate yung isipan, yung damdamin at hindi kayang bilhin yung dignidad, prinsipyo at pagkatao. Correct. Kaya pinipilit nila ayuda lang. Again, not because for any proven societal benefit, but rather for their own political aggrandizement. Sir, last. Kung magkaroon ka ng pagkakataon, sir, granting na maging senador ka, ano po yung gusto mong gawin? Like for example, pabor ka ba na amendahan o tanggalin ang IPIRA? At ano ang gagawin mo para matiyak mo na ang ating bansa ay mapaunlad pagdating sa ekonomiya? At anong gagawin mo pagdating sa foreign policy? And another thing is sa ating mga scientists and mga researchers po ng ating bansa. Dahil malaki po ang brain drain po natin according doon sa mga nakalat po pong impormasyon mula sa mga dalubhasa. Importante na lahat ng nagsasabi na mahal ang bansa at gustong magsilbi sa bansa, sa bayan, kailangan klarado yung vision niya kung saan niya gustong tahakin ang ating bansa. And I think it's not wrong na maihambing mo yung ating bansa sa ating mga kapitbahay. I also want one day to see, I hope in my lifetime, that we will reach the status of our neighbors in terms of progress, in terms of infrastructure, in terms of public transport. Kung hindi man 100%, at least magsimula ng 10%, 20%. Ang tinig ko ngayon, ang tinig namin sa maisog at ng mga like-minded individual may seem to be just a whisper, lacking the power of a shout. Hindi kasing lakas ang bulong namin ng isang sigaw. Subalit, ang bulong na yan has the power to call your attention. That whisper has the power to call back your center, to call you back into your center. Tatauhan tayo. And hopefully, lahat naman ng pagbabago ay nagsisimula sa isang bulong. At ang bulong na yan, pag nagsama-sama with like-minded Filipinos, ay magiging isang ganap na sigaw. Correct. Enough Galing. for those who Galing. are in power to really hear the voice of the Filipino people saying, tama na ang korupsyon ninyo. Pagod na ang Pilipino sa kahirapan. Gusto rin namin umunlad kagaya ng ating mga kapitbahay. Tigilan nyo na yung political dynasty. Tigilan ninyo yung inyong greed na mapanatili sa pwesto habang buhay. Follow-up sa tanong niya sa sinabi niyo, Attorney Vic, sabi niyo malala ang corruption. Anong comment yun sa sinabi ni Baguio Mayor Magalong na corruption daw has reached up to 70% of mga project daw? Kunyari, mga project, 100 peso ang budget, 70 pesos daw ninanakaw. Anong comment niyo about the extent of corruption problem in the Philippines today? Grabe, no? Ako'y humanga at talaga namang maisog si Mayor Benjamin Magalong.
And yung revelation niyang yan, exactly again, putting my proposition as Exhibit A. That's why we have to work together, magsama-sama tayo so that we can put up an efficient, effective, and credible opposition. Look, very, very telling yung revelation ni Mayor Benji Magalong. 70% ng infra budget ay nauuwi sa korupsyon, 30% na lang ang for implementation, kasama na yung kita ng mga kontratista. Now, napaka-importanting revelation yan. Yan ang dapat iniimbestigahan sa Senado. Yan ang dapat iniimbestigahan sa Kongreso. Subalit, wala tayong naririnig. Subalit, parang bingi sila doon sa revelation at pagpupunta ni Mayor Magalong. Thank you. May nagtatanong dito, isang journalist, sabi niya, please rate the presidency of Bongbong Marcos from 0 to 100. How would you rate the administration now? And anong kailangan tutukan ng gobyerno dapat? It's difficult to rate the government in its entirety nang hindi man natin depende kung ano asas ang i-rate natin. But when it comes to corruption, bagsak na bagsak ang rating. If I'm going to rate this administration, bagsak na bagsak pagdating sa corruption. Because again, the problem is not the Constitution. The problem is in the graft and corruption that is not only persistent but with impunity. I just got over an article na ang budget po natin mga kababayan, ang proposed budget for next year is 6.35 trillion pesos. 6.35 trillion. Ilang zero ang Ibubulsa trillion? lang na naman yan. 6.35 trillion pesos. And yet, sinabi mismo ng BIR na they will not be able to meet their target collection for the year. What does it mean? Pag wala kang tamang koleksyon, mangungutang na naman. Is it true? Ang Pilipinas. As of end of July, I think, Naku po, or August, ubusin na naman ang utang ng resources Pilipinas ay natin. nasa 15.69 trillion pesos. 15.69 trillion pesos. And ang utang ng bawat Pilipino tumalon na from 38 million before. Ang bawat utang natin na hindi ninyo alam, may utang tayo kada isa na 138,000 pesos more or less. At pag walang tamang koleksyon and there is no, or there's not much sound economic activity going on, mangungutang tayo ng mangungutang. Kanino na naman tayo tatakbo? Yung lagi nating binabanggit na mga bagong bayani. Yung ating Nakakadismaya, mga no? OFWs. Grabe itong bangag na Yes, administrasyon. bagong bayani sila because were it not for their 33-point-something billion dollars remittance last year, bagsak na yung ating ekonomiya. But I think the government now only remembers the OFW and refer to them as bagong bayani. Pagdating ng kailangan, pag naaalala na may shortfall sa koleksyon, may shortfall sa revenue, kinakailangan natin ang remittance ng ating mga OFW. Yet, they do not consult them. Hindi kinokonsulta ang ating mga OFWs, lalo na dyan sa tangkang baguhin ang ating saligang batas. Ano ba tingin natin sa kanila? Gatas ang baka. Maaalala lang natin dahil kulang tayo ng pera to fund yung capriccio nila. Yung mga unprogrammed appropriation nila kung tawagin na more or less 800 billion pesos for this 2024 budget. Lahat tayo dito nagpa-budget. Simple home economics. Tinuro ng magulang natin na isinalin pa ng mga ninuno natin. Katangi ang Pilipino. Na nakikita ko rin naman sa ibang mga nationality. Very basic. Pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ito, pamahalaan, kahit kulang-kulang na, larga. Imagine ninyo, na kaya dalawang baha ang malaking parte ng Metro Manila at ng Luzon. Hindi nila sinasabi na by 2028, the Philippines will be flood-free.
Ang sinasabi nila by 2028, the Philippines will be Taylor Swift ready. Nasaan ang priority mo pagdating sa public investments? Nasaan ang priority mo sa paghulma ng higit na mas maunlad na Pilipinas sana? Buti pa si Taylor Swift, pinaghahandaan nila by 2028. Ready na Kaya ang nga, Pilipinas may mag-host stadium kay pa. Taylor Swift. Pero hindi Bilyones. nila sinasagot. Nasaan yung 500 billion pesos flood control funds? Grabe, Nasaan no? yung mga sinasabing 5,500 flood control programs? Anong nangyari doon? Finalidate, finact-check ng dalawang weather disturbance, si Karina at si Enteng. At nakita natin, bumaha ang malaking parte ng Luzon at halos buong Metro Manila.